Live shoutout sa ating lahat nandyan at kumusta? Ayan guys. Alam nyo, may ginawa akong video, kaya lang hindi ako satisfied. No? So, yun na nga. Kasi nga, ganun, diba? So, forget about it, no? Magre-react ako yung sa mga bagay-bagay na yun. Kasi nga, makikita mo naman kasi talaga. Ako, hindi ako natatakot sa mga banta nila. Total kasi, inisip ko rin naman na ako lang naman siguro. Kasi nga, maliit na vlogger lang naman ako. Yun talagang babanatan nila. Yun talagang mga malalaking vlogger, no? Like Maharlika, Banat Bay. Actually, si Banat Bay, si Trililing lang naman ang pumapatol kay Banat Bay. Kasi nga, hindi naman siya bumana talaga doon sa, ewan ko bakit ganun. Ewan ko lang, basta slight lang siya bumanat. Kasi nga, nandun na nga yung insecurity dan sa mga insecure kasi si Banat Bay. Okay. So, hindi ako natatakot. No? Yung mga sabi-sabi nila na nagko-comment sa akin na isa rin daw ako sa makakasuhan dahil dun sa pulburon cocaine video. Guys, alam niyo sa totoo lang, pinandidelete nila yung cocaine video, no? Pero sa akin lang, okay lang yun. Delete niyo. Wala namang problema yun. Kasi nga, nakikita naman natin kung ano talaga ang nangyayari. Ngayon, lalong-lalo na ngayon, na mismo, kumbaga, sabi nga ni Maharlika, classmates, no? Classmates sa pulburon. Yung classmate niya sa pagko-cocaine ay kasama yung palagay na nating matagal nang niyang ka-live-in, yung live-in partner niya. No? Isipin nyo guys, ito lang natin. Itong si Tony Boy, tsaka itong si yung isa, ay mga cabinet members niya. Halos lahat ng mga classmate niya sa cocaine movie niya, mga cabinet members ngayon ni Bongbong Marcos. No? So, iyan, kumpirmado na mismo ang asawa, ang first lady natin sa Pilipinas, first lady, ay cocaine user. Guys, ano pa nga ba ang iisipin natin? Hanggang doon na lang tayo? Ganun na lang? Kung ako lang nasa Pilipinas, gagawin ko ang lahat Talagang makikisama ako. Ginawa ko na nga noon, nung sa NetCab kami, Netizens Coalitions Against Binay. Isipin nyo guys, sumasama ako sa grupo na yun, sa mga dilawan pa yan. Wala pa namang dilawan before Kasi nga, ang grupo ng NetCab, kasama sila si Japatag, Jim Paredes, sila Father. Yung mga kasamahan ko before, hindi ko naman in-expect yun na sila yung mga dilawan. Basta ang nasa mind ko ay mga anti-Binay dahil nga galit nga ako dun sa mga corrupt people. No? Dati nga, sumasama nga ako 2013 to 2014. So, ito pa kaya ngayon na super active ako dito. Okay? Alam nyo guys, ganito lang yun ano pa bang gagawin natin ngayon? Kundi mag-ingay. Kahit hindi tayo vlogger, saglit lang tayo gagawa ng mga accounts. Especially dito sa YouTube. More on YouTube ang talagang labanan ngayon, not ang Facebook, no? Guys, kahit hindi kayo vlogger, hindi na kailangan maging vlogger kayo para mag-voice out. Kayong mga OFW, gumawa lang kayo ng YouTube account, pwede na kayong mag-post ng mga videos like ng ginagawa ko. At the end, pwede na kayong pag na-monetize kayo or hindi ko alam kung kailan kayo makakapag-live. Ako wala akong time na mag-live. Hindi ako nagla-live, nagpo-post ako ng video. I don't care kung may manonood. So, hinihikayat ko kayong mga OFW na wala sa Philippines or kahit nasa Philippines na hindi makakasama sa mga rally, hindi sa mga rally o maisog rally or sa mga grupo, kung hindi kayo makakasama. Guys, speak out. Magsalita kayo. Kasi may freedom naman tayong magsalita Huwag kayong matakot. Ako nga, may kaso nga ako na kinakaharap, pero hindi ako natatakot. Kahit tinatakot ako. Bakit?
Kasi nga, kumalat na yun lahat. Lalong-lalo na ngayon na nagsasalita itong si Miss Cathy Binag, na isa siyang live-in partner ni Tony Boy na talagang classmate at nakakikita niya sila'y nagsisisyon. Diba? And especially, siya pa mismo ay inalok ng cocaine ng First Lady. Kasi hindi naman siguro sasabihin na fake news ang ginagawa ko dahil hindi naman fake news si Miss Cathy Binag. Diba? At sinabi na yan ni President Duterte noon, pinangalanan niyang anak, ay hindi niya pinangalanan pero sinabi niya, anak ng may malaking sagingan sa amin sa Davao na negosyante. So maliwanag, sinong anak ng si Florendo? Sino ang pinakamalaking negosyante ng saging sa amin? Ay si Florendo. Yung tatay niya, ano nga pangalan nun? Kasi nga E.O. Florendo Armando. Kalimutan ko na yung pangalan ng tatay niya eh. Pagtanong ko ka mama ko kasi nga alam na alam ni mama. Tapos itong si Tony Boy, anak to ni Florendo, ni A.O. Florendo. Kasi sila mama lagi na andun eh. Kasi yung dalawa kong auntie talagang doon nagtatrabaho mismo sa tahian nila ni Florendo. Sa Tadico. Yung family ko ay galing talaga ng Tadico. Yung lulo ko, sila lahat. Halos pati yung mga pinsan, mga tiyuhin, nagtatrabaho talaga sa Florendo Farm. Kaya nakilala nila, yan si Lita Moran. Yan yung may Ninita Farm. Yan yung dating asawa na isang Miss Universe na si Moran ay dating asawa ni Tony Boy Florendo. Yun. At guys, ganito lang yun ha. Siguro kaya hiwalayan noon kasi nga dati na silang mga addictus, di ba? Syempre, pero wala naman pakialam kasi mayaman din yun eh. No? Si Lita Moran. Parang ganun yun. Moran. Basta, hanapin ko mamaya. Basta Miss Universe yun. Yan yung una niyang asawa. So, ito, kung yung pababayaan natin, kasi nga, ang sabi nga dito ni Miss Cathy, na pag nag-grind, gumaganyan, nangipin niya, pag nag-grind si Marcos, si Bongbong Marcos, it means, until now, gumagamit pa rin. But guys, ano yung residue sa ilong niya? Kasi nga maliwanag sa sinasabi ni Miss Cathy na minsan hindi na nila malalaman or manonotice na may mga residue naiiwan sa ilong nila. At minsan pa nga dumudugo yung ilong na hindi nila malalaman at may lumalabas na uhog or whatsoever, but hindi yun uhog kundi yun ang epekto ng sobrang paghihitit ng paglalagay ng cocaine. Kasi isipin nyo every 30 minutes, mag-cocaine. Nag-cocaine sila. Kasi nga, pag nawala na yung gusto nila, lagi-lagi silang may amats. Alam niyo, kaya pala, minsan, napaparanoid siya, kasi pagka natagalan na yung kanyang, pag natagalan na, umabot na ng 1 oras or more than 30 minutes, parang napaparaning na siya, napaparanoid. Nagugrogi, parang ganun, parang magkakaroon ng ng tawag nun, yung nahihilo ba, yung nagugrogi nga, di ba? Alam nyo, ang pinaka-worst kasi, sino pa ang tutulong sa bansa natin? Kung mismo na nga ang mga nasa kabinete niya ay mga bangag din. Sino pa nga ba? So tayo, mga Pilipino, tayong mga kabansa ko, ang kikilos. Kasi kita nyo kung gaano katalamak ngayon ang drugs sa bansa natin. Ayaw nila ng war on drugs. Why? Kasi nga tatatamaan sila eh. Kasi nga sila yung mga syempre protector. Once na kayo ang gumagamit ng drugs, kayo din ang protector ng mga drug cartels. Why not? Diba?
So, sa panahon ni Abnoy Noy, malakas doon, nung time na yon. Kasi nga, 2012, 2013, 2014, siya po ay isang senator at that time. Ang presidente ay si Noynoy Aquino. Senator siya 2012, 2013, 14, 15, then 16 si President Duterte na. And until now, gumagamit pa rin siya ng cocaine. Kasi ba sasabihin natin na hindi? Nung doon sa araw ng kagitingan, ano yung nakikita dito sa ilong niya? Yung residue ika. Guys, wala. Ato ha, ang nasa ano lang kasi, ang unang naglawas niyan yung cocaine na residue, yung nasa ilong niya, si Jojo de Guzman. Guys, kahit tanapin nyo kay Jojo de Guzman, si Jojo de Guzman kasi, magaling mag-ano ng assessment niya. No? Na, pinag-aralan niya, kumuha siya ng mga ano dun sa mga ibang bansa, then nire-research niya. Then, sabi niya, ganito, ganyan, o nilalagyan niya ng bilog, ganito, ganyan. Ngayon, nakikita ng lahat na ganoon. Pero, hindi pa tayo 100% na sure. Kasi nga, syempre, kinukuha lang yun ni Jojo dun sa mga nire-research niya sa ibang bansa, ng mga foreign, na mga talagang expert kung paano kung paano sila mag-explain, kung ano yung mga mangyayari sa mga cocaine users. And then, yesterday, ando na nga, nagsasalita na nga, si Miss Cathy. So, si Miss Cathy Binag, mismo siya yung nag-reveal. So, lahat ng revelation niya kahapon ay tumpak na tumpak doon sa mga sinasabi ni Jojo. At mismo na rin doon sa video na inilabas ni Maharlika. At doon sa mga assessment ni President Duterte, ni Nico Cositing, ni Maharlika, yung puting ahas na nagbigay ng papel, nung mga sinasabi ni President Duterte na mga men in uniform na nagbigay sa kanya, taga-PDEA, and si Sir Jonathan Morales na isang PDEA agent na siya na sana mismo, siya pa mismo ha, yung agent nung time na yun, at siya pa mismo ang gumagawa ng documentary para na magkakaroon talaga ng operation. So, meron na ngang operation documentary. Pero napigilan dahil pinigilan ni O. Di ba? So, guys, ikaw Maricel Soriano, kung mamamatay ka man, kung kailan ka man mamamatay, sana bago ka mamatay, hoy Maricel, no? Huwag kang magsinungaling. Dahil hindi ka agad-agad kukunin ni kamatayan dahil nga pagdudusahan mo lahat ng ginawa mo dahil isinumpa ka ng buong kabansa ko, ng buong Filipino. Nang dahil sa kasinungalingan mong pagdidinay mo na pag nagkukunyari ka, nagmi-meltdown ka kunyari ng ganun. Dahil takot ka. Artista ka, girl, day. No, kung wa ka nabuang kay sige kag naggamit og kanang cocaine. Ha? Mayra bag mi kahibalo nga kung inigamit nimo mo nang nagalain-lain sa ang imong lalaki before no mga panahon naga-cocaine ka kauban ni kasama nitong si ano. No? Hindi ako nagtataka, medyo na ano sa nila Damiyo before. Alam Damiyo ba yun? No. Tony Boy ba yun? Yeah. Okay. Hanapin nyo guys kung sino rin yung lalaki ni Maricel Soriano before. Yes. Mamaya. Tanong ko kay mama. Kasi si mama may alam eh. Okay guys, may galap siya sa ating lahat. At thank you so much sa pagsama niyo sa akin. Kasi hindi ako na ano eh. Hindi ako na-kontento dun sa ginawa ko. Yeah, really not satisfied. So guys, gumawa ako ng pangalawang video. Guys, huwag kayong makalimot mag-subscribe at mag-like sa aking channel. Guys, nag-uumpisa ako at bumalik ako sa politics issue. Thank you so much. God bless. God bless Philippines.